detective na nag-imbestiga sa isang krimen na siya din pala ang gumawa. Si Robert Ledru na isang magaling na detective noong 1880s sa may France. May kasong gusto nga nila agad na malutas, etong si Robert yung agad na hinahanap nga nila palagi. Noong 1887, nagpunta sa Le Havre, France itong si Robert para mag-imbestiga ng isang krimen. Pagkadating niya, nagpahinga nga muna siya doon sa hotel pero pagkagising niya, dito na nga siya magsisimulang magtaka. Nagtataka siya kasi nga basa yung medyas and sapatos niya, given na kakagising lang naman din niya, and also, hindi naman basa yung medyas at sapatos niya before siya matulog. Confused nga siya noong una, pero hindi na lang din naman niya ito pinansin. Dito na nga siya nagpunta doon sa police station kung saan sinabihan nga siyang ibang kaso na nga lang daw yung imbestigahan niya. Pinangyaring krimen kasi nitong isang gabi lang sa isang lalaking si Andre Monet kung saan binengbeng nga siya sa dibdib at natagpo ang wala ng buhay malapit sa beach. Imbestiga nga agad itong si Robert at may natagpuan nga siyang mga footprints kung saan dito na nga nagulat si Robert. Plaster nga niya ito agad para ma-preserve and mas makita nga ng maayos, and dito na nga niya ito titignan ng maigi kung saan malulutas nga niya yung krimen. Dito na nga sinabi ni Robert na the case is solved, I know the identity of the key blank. Balik nga agad si Robert doon sa hotel niya kung saan dito nga pinakita ng chief of police yung balang na tagpuan nga doon sa crime scene. Labas nga ni Robert yung beng-beng niya at na-confirm nga niya yung kinakatakot niya. Ito na nga niya sinabi sa mga pulis na siya nga ang gumawa ng krimen. Siyempre nagulat yung mga pulis kasi nga magaling siyang detective pero itong si Robert nga siya na mismo yung nagpapa-aresto kasi nga daw siya nga daw yung gumawa ng krimen. Yun kay Robert, base nga daw sa mga ebidensya, sigurado daw siya na siya nga yung gumawa ng krimen pero hindi daw niya maalala na ginawa niya ito. Chinek nga niya kasi yung footprints, parehas na parehas kasi ito nung sa kanya, lalo na't wala din daw malaking daliri sa paa yung footprints na wala nga din siya nun. Dagba pa nga daw na nagising siya, nabasa nga yung medyas at sapatos niya. Ang final evidence nga daw niya ay yung beng-beng daw niya na laging kumpleto nga daw yung bala pero nung chinek nga niya, wala na nga daw yung isang bala at nagamit nga ito. And though confident si Robert na siya talaga yung suspect, paulit-ulit naman din niyang sinasabi na hindi nga daw niya maalala na nagawa niya ito. Yun kay Robert, posible daw na nagawa niya ito habang natutulog siya or in a trance-like state. Pagka nag-sleepwalk nga siya, tapos doon na nga niya na beng-beng si Monet and bumalik nga siya doon sa hotel and natulog ulit na parang walang nangyari. Nakakatawa nga dito noong una, ayaw siyang paniwalaan and ikulong nga ng mga pulis kasi magaling na detective si Robert Since si Robert nga mismo natatakot nga siya na baka magawa nga niya ito ulit, siya na nga mismo yung nagpakulong sa sarili niya. Nagkaroon pa nga ng ilang investigasyon doon sa kasong ito kung saan may theory nga sila sa kung ano nga nangyari kay Robert. Posible daw siguro na sa kakatrabaho niya and sa sobrang stress na isabuhay niya yung mga taong hinuhuli niya and na-act out nga niya habang natutulog siya. Nakakaisip niya sa mga mamamatay tao, naging ganun din siya. Napatunayan nga ito nung nag-experiment nga sila doon sa kulungan kung saan binigyan nga nila ng beng-beng itong si Robert pero blanko naman yung mga bala. Habang natutulog, dito na nga bigla ang bumangon si Robert, kinuha yung beng-beng at binengbeng nga niya yung gwardya kung saan ito na nga yung nagpapatunay na posible ngang siya yung gumawa nung krimen nga kay Monet. Ulo, hindi na nga nila kinulong si Robert kasi nga technically, hindi naman niya ginusto yung nagawa niya and also, marami na nga siyang natulungan lalo na sa iba't ibang mga kaso. Instead, pinatira na nga lang nila si Robert sa isang tagong lugar na malayo nga sa maraming tao and in 1937, dito na nga tuluyang nagpahinga habang buhay etong si Robert. Ayun, sa tingin niyo ba? Totoo bang nag-sleepwalk lang itong si Robert or nagkukunwari at nagsisinungaling lang siya? Let me know. Thank you.